Si Teacher Sena ay pabalik na sa eskwelahan kasama sina Shirene, Nate at Hiroki. Siguradong may mangyayaring hindi maganda, sabi ni Nate. Bakit naman, tanong ni Shirene, sa pagkakataong ito, parang ang kondisyon ni Teacher Sena ay napakasama. Pagbalik natin sa Magic Academy, siguradong tayo ay mapaparusahan dahil sa pagsunod natin sa kanya at pati na din sa pagpasok natin sa bahay ng iba nang walang paalam. Nang dahil dito, siguradong ang ating research group ay kanyang patitigilin, sabi muli ni Nate. Teacher, maaari po bang kumain muna tayo bago bumalik sa eskwelahan? Tanong ni Nate kay Teacher Sena. Tama, kumain muna tayo, nagugutom na din kasi ako, sabi naman ni Hiroki. Dahil nandito na din naman po tayo sa labas, bumili na tayo ng ating makakain, sabi din ni Shirene. Sa bagay, dapat nga lang na kayo ay magutom, buong araw ba naman kayong gumawa ng gulo? Tara na, pakakainin ko kayo hanggang sa sumabog iyang mga tiyan ninyo, sabi naman ni Teacher Sena. Pag-aanin natin ang loob niya para hindi na tayo maparusahan, sabi ni Nate. Ayos ito, kukuha ako ng mga mahal na pagkain, sabi naman ni Hiroki. Mukhang siya ay malungkot dahil mapapalayo siya kay Mr. Arman. Kaya naman, subukan natin siyang pasayahin, sabi naman ni Shirene. Makalipas ang 2 oras, sina Shirene ay nakabalik na sa dormitoryo at kasama nila si Teacher Sena. Bigyan pa ninyo ako ng isa pang bote ng alak, sigaw ni Teacher Sena habang ito ay sobrang lasing na dahil sa sobrang dami na nitong nainom na alak. Teacher, tama na po, tumigil na po kayo sa pag-inom ng alak, sabi naman ng 3 kay Teacher Sena. Bago lumipas ang 2 oras, si Teacher Sena ay nagpunta sa isang restaurant kasama sina Shirene, Nate at Hiroki. Teacher, gusto mo bang uminom ng alak? Tanong ni Nate kay Teacher Sena. Bakit pwede kayong pumunta at pumasok sa bahay ng iba samantalang ako ay hindi pwedeng uminom ng alak? Sagot ni Teacher Sena. Habang si Shirene naman ay masayang-masaya dahil sa mga pagkain na nakahain para sa kanila. At naisip naman ni Hiroki na sa itsura ni Shirene ng mga oras na iyon ay daig pang hindi pa ito nakakakain ng mga pagkain na nakahain sa kanila. Ikukuha ko po kayo ng baso at sisilinan ko ito ng alak, sabi muli ni Nate kay Teacher Sena. Mga bata pa kayo para uminom ng ganitong alak. Sabi naman ni Teacher Sena sabay kuha nito kay Nate ng bote ng alak na hawak ni Nate. Naisip naman ni Nate na kinakailangan nilang gawin ang lahat ng maaari nilang gawin upang pag-aanin ang loob ni Teacher Sena nang sa ganoon ay makuha niya ang loob ni Teacher Sena at nang malaman pa niya ang iba pang mga kahinaan nito. Makalipas ang 1 oras, hay nako, lagi ka talagang gumagawa ng gulo. Sabi ni Teacher Sena kay Nate at pinisil nito ang pisngi ni Nate. Teka lang, ang lambot-lambot pala ng iyong pisngi, sabi muli ni Teacher Sena at ngayon ay 2 kamay na niya ang nakapisil sa pisngi ni Nate at ng mga oras na iyon ay sobrang lasing na si Teacher Sena dahil marami na ang nainom nitong alak. Kayong dalawa, narinig ko na maganda ang ginawa ninyo noong speed gun test, sabi naman ni Teacher Sena kina Shirene at Nate. At ito naman ay lubhang ikinagulat ng 2, ang inyong mga kakayahan ay talagang kahanga-hanga, pero bakit nagpapabeya kayo sa inyong pag-aaral? Napakaraming tao ang hindi makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga kakayahan. Baka isipin ninyo na isa akong masamang guro, pero ang lahat ng aking mga ginagawa ay para sa inyong ikabubuti, sabi muli ni Teacher Sena. Nagkakamali po kayo teacher, hindi namin kailanman inisip na isa kang masamang guro, sagot ni Shirene. Biglang lumuha si Teacher Sena at ito ay mas lalong ikinagulat ni na Shirene, Hiroki at Nate. At si Teacher Sena ay biglang napasubsob na lang sa ibabaw ng mesa. Makalipas ang ilang minuto, tapos na akong kumain, sabi naman ni Hiroki. Nang mga sandaling iyon,
Nagtaka si Shirine dahil hindi na gumagalaw si Teacher Sena. Kaya naman agad itong tumayo at nilapitan niya si Teacher Sena. "Teacher, pakiusap gumising ka," sabi ni Shirine kay Teacher Sena. "Ano na ang gagawin natin? Hindi pa niya nababayaran itong mga kinain natin, mukhang mahal pa naman ang mga ito," sabi naman ni Nade. Isang lalaki ang biglang lumapit sa kinaroroonan ni na Shirine. "Oh, mukhang lasing na yata ang binibining iyan, maaari ko na ba siyang ihatid sa kanyang bahay gamit ang aking karwahe?" "Siyempre, ang binibini lamang ang aking ihahatid," sabi ng lalaki. Ang isa pang lalaki na kasama nito ay tumawa lamang. Hindi na kailangan, salamat na lang sa iyo," seryosong sabi naman ni Nade. "Mukhang hindi ito dapat pakialaman ng mga batang katulad ninyo. Ito ay isang bagay na dapat ang mga matatanda lamang ang gumagawa, katulad ko," sabi muli ng lalaki. "Bilisan mo na at ihatid mo na siya pauwi sa kanyang bahay," sabi naman ng isang lalaki. "Tingnan mo siyang mabuti, mukhang maganda ang hugis ng kanyang katawan," pagpapatuloy ng isang lalaki at akmang hahawakan nito si Teacher Sena. Ngunit, biglang pinigilan ni Shirine ang kamay ng lalaking ito. "Bitiwan mo ang kamay ko," sabi ng lalaki kay Shirine. "Huwag mong hahawakan ang aming guro," seryosong sabi ni Shirine sa lalaki. "Ikaw, masyado kang pangahas," sabi muli ng lalaki kay Shirine. "Kayo ay mga estudyante pa lamang, sa palagay ba ninyo ay pwede kayong pumunta dito sa ganitong oras? Gabing-gabi na, kayo ay dapat nakasama ng inyong mga magulang at matulog na lamang sa inyong mga bahay. Gamit ang mga simpleng salita lamang, maaari ko kayong ipatanggal sa eskwelahan na inyong pinapasukan," sabi muli ng naunang lalaki. Nang mga sandaling iyon ay medyo naging seryoso ang reaksyon ni na Shirine at Nade. Ang naunang lalaki naman ay naglabas ng isang maliit na liwanag sa kanyang mga kamay. "Mas makabubuti kung kayo ay mananahimik at umalis na lamang, maliban na lamang kung gusto mong umihi sa iyong suot na pantalon," seryosong sabi ni Nade at mayroon ding kaunting liwanag na lumabas sa kanyang kamay. "Sandali, marunong silang gumamit ng salamangka," sabi ng isang lalaki. "Ano, huwag mong sabihin na sila ay nag-aaral sa Alphys Magic Academy," gulat na sabi naman ng naunang lalaki. "Crea's Office of Administrative Affairs, Douglas Silver," sabi naman ni Hiroki habang binabasa nito ang identification card ng lalaki na nakalagay sa pataka nito. "Ang aking pataka, paano at kailan mo nakuha iyan?" tanong ng lalaki kay Hiroki. "Isa ka palang public official, kung nais mo kaming ipaalis sa eskwelahan, edi pumunta ka at hanapin mo si Hiroki Mercodin. Haharapin kita anumang oras mo gustuhin," seryosong sabi muli ni Hiroki sabay hagis nito sa pataka ng lalaki. Ang pataka na inihagis ni Hiroki ay tumama naman sa mukha ng lalaki. At pagkatapos, ang lalaki naman ay nagulat sa mga sinabi ni Hiroki sa kanya. Ang mga Mercodin ay isa sa mga pinakamataas na klase ng Maharlika. Sila ang pamilya na naging royal advisor sa nakalipas na 3 henerasyon. Ang dalawang lalaki ay biglang natakot at nagmamadaling tumakbo paalis. "Kung hindi ninyo kayang panindigan, bakit nag-abala pa kayong ipakita sa amin ang inyong kapangyarihan?" sabi ni Hiroki sa dalawang lalaki. "Hoy Hiroki, bakit mo binanggit ang pangalan ng iyong pamilya? Hindi ba't iyan ang ayaw na ayaw mong ginagawa?" sabi ni Nade kay Hiroki. "Maliban na lamang sa mga loko-lokong iyon," sagot ni Hiroki. "Bumalik na tayo ngayon, sobrang nasiyahan ako sa ating pagkain. Ngunit ngayon, medyo hindi maganda ang aking pakiramdam dahil ito ay nasira na ng dahil sa kanilang dalawa," sabi naman ni Shirine. Nang mga sandaling iyon, si Teacher Sena ay sobrang tulog na tulog pa din. At habang siya ay mahimbing na natutulog, siya ay kinuha na ni Hiroki ng larawan. Sinong mag-aakala na ang isang perpektong guro ay tulog na tulog dahil sa sobrang kalasingan?
Siguradong ito ay magiging isang napakalaking balita. Gamit ito, ang ating research group ay hindi mapapatigil, sabi ni Nate habang hawak niya ang larawan ni Teacher Sena. Kayong dalawa, maaari bang tulungan ninyo ako dito? Iniisip ko kung bakit ako lamang ang nagbubuhat sa kanya, sabi ni Shirene habang karga nito si Teacher Sena sa kanyang likuran at bakas na sa kanyang itsura ang pagod dahil dito. Ayos lang yan, kayang-kaya mo na iyan, pero sa totoo lang, ako naman ay nagseselos, sabi naman ni Nate. Oo nga, ikaw naman kasi ang pinakamalakas sa ating tatlo, sabi naman ni Hiroki. Sigurado kasing kapag si Nate ang nagbuhat kay Teacher Sena, baka ito ay makagawa lamang ng 10 hakbang. Samantalang si Hiroki naman, baka hindi na nito magawa pang humakbang, dahil sa bigat ni Teacher Sena. Teka lang Shirene, bakit hindi mo na lamang gamitin ang iyong skema? Seryosong sabi ni Hiroki kay Shirene. Ano, sa tingin mo ba ay basta na lamang ito pwedeng gamitin ng isang tao kung kailan niya ito gastuhing gamitin? Sagot ni Shirene. Oo tama, kung gagamitin mo ang iyong spirit zone, magagamit mo na ang iyong skema. Sabi muli ni Hiroki. Oo nga, tama, hindi ba't mayroon ding magic swordsman dito sa buong kaharian, sabi naman ni Nate. Alam ko na may talento ka para gawin ito, sabi muli ni Hiroki. Talaga ba nais ko iyang matutunan, sagot naman ni Shirene. Ang una mong dapat gawin ay ipikit mo ang iyong mga mata at ikaw ay mag-focus. Ang sunod ay magtatanong ako sa iyo at kinakailangan mo lamang sagutin ang mga ito, sabi muli ni Hiroki. Sige, sagot ni Shirene at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Nagsimula na siyang mag-focus at damhin ang kanyang sarili. Makinig ka sa akin, huminga ka ng malalim, naririnig mo ba ako? Sabi muli ni Hiroki kay Shirene. Oo, naririnig kita. Sagot ni Shirene, saan ang lokasyon noong unang beses mong hinalikan si Senior Amy? Tanong ni Hiroki. Idinilat naman ni Shirene ang kanyang mga mata at siya ay medyo nakaramdam ng inis kay Hiroki. Malalim na ang gabi at patuloy pa din silang naglalakad pabalik sa Magic Academy. Maari bang huwag na nating gamitin ang mga kahinaan ni Teacher Sena? Sabi ni Shirene kina Nate at Hiroki. Ano, bakit naman, alam mo ba kung gaano kahirap siyang hanapan ng kanyang mga kahinaan, sagot ni Nate. Pero, alam mo ba na ito ang pinakamahirap at ang pinakamalungkot na araw na nangyari sa kanya, sabi muli ni Shirene. Ayaw niyang maranasan natin ang sakit na pinagdaanan niya, sabi naman ni Hiroki. Hay nako, sige na, nakuha ko na ang inyong ibig sabihin. Ngunit ang research group na ito ay iniwan sa akin ng dating presidente nito. At hindi ito maaaring matapos sa panahon na ako ang nakatayong presidente nito. Sige na nga, sigurado naman akong magiging maayos ang lahat, sabi muli ni Nate. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, pagpapatuloy ni Nate. Sige, sabi naman ni Shirene at Hiroki, ano ang pinag-uusapan ninyo? Sabi naman ni Teacher Sena at sina Shirene naman ay biglang nagulat sa biglaang pagsasalita ni Teacher Sena. Teacher, hindi ka na po ba lasing ngayon? Sabi ni Shirene kay Teacher Sena. Pasensya na kayo, may utang na loob ako sa inyo, kaya naman, ililihim ko sa eskwelahan ang inyong mga ginawa, sabi muli ni Teacher Sena. Maari po ba ninyo ulitin ang inyong sinabi? Sabi muli ni Nate. Ang sabi ko hindi ko na kayo parurusahan, maliwanag ba? Sigaw ni Teacher Sena. Nagulat naman sina Shirene, Nate at Hiroki sa sinabi ni Teacher Sena. At isa pa, simula ngayon, binibigyan ko lamang kayo ng 1 buwan. Kahit ito ay multo o kung ano paman, dahil ninyo ito sa akin upang ito ay aking makita. Kung talagang mahal ninyo ang inyong research group, patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa eskwelahan. Gamitin ninyo ang pagkakataong ito, seryosong sabi muli ni Teacher Sena. Pero teacher,
Nag-aalalang sabi naman ni Shirine kay Teacher Sena. Sige ba, gamit ang aming research presentation o kung ano paman, patutunayan at ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng aming research group. Seryosong sabi ni Nade. Ha, kailangan ko na bang pigain ang aking utak sa unang pagkakataon? Sabi naman ni Hiroki. Huwag kang matatakot sa oras na ipakita namin sa iyo ang multo. Sabi muli ni Nade. Masaya naman si Shirine dahil kahit na wala pa ding nagbago, gaman naman ang kanyang pakiramdam. Si Teacher Sena kasama sina Shirine ay nagpatuloy na sa paglalakad pabalik sa Magic Academy. Makalipas ang ilang araw sa Alpis Magic Academy, nagpaskil sina Nade ng isang poster sa pasilyo ng eskwelahan, kung saan nakapaloob dito ang buong detalye ng kanilang ginawang research group. Bago pa man sumapit ang 10 araw, sina Shirine, Nade at Hiroki ay nagtungo sa kanilang research lab upang pag-usapan ang kanilang gagawin para sa kanilang research group presentation. Hay nako, hindi na ako makapag-isip ng maayos, sigaw ni Nade habang hawak nito ang kanyang ulo. Sa kabila ng dami ng ating napag-usapan habang tayo ay nagpupuyat buong gabi, wala pa din tayong nakikitang magandang paksa para sa ating research group presentation, sabi naman ni Hiroki. Sina Nade ay nangalap ng napakaraming paksa na pwede nilang gawin para sa kanilang gagawing presentation, ngunit kahit man lamang isa sa mga ito ay hindi angkop o hindi magandang paksa para sa kanilang nais gawin. Kahit na ang lahat ng mga ito ay nangyari na sa totoong buhay, walang paraan upang kopyahin ang alinman sa mga ito para sa isang research group presentation, sabi naman ni Nade. 3 araw na ang lumipas simula noong mangako tayo kay Teacher Sena. Ang mga bagay ay naging maayos hanggang sa punto kung saan ipinahayag natin na haharapin natin ang research group presentation sa isang tuwid na paraan. Ngunit, ang ating gagawing research group presentation ay ang Science of Supernatural Spirits. At isa pa, paano tayo magpapakita ng isang bagay na hindi man lang nakikita? Dahil dito, unti-unti ngunit tiyak na nababaliw na si Nade at pati na din ako, paliwanag ni Shirine. Sa bagay, para sa akin, matagal nang iniisip ng mga tao na ako ay talagang nababaliw, sabi naman ni Hiroki. Hay nako, hindi ko na ito kaya, pero Nade, may naisip ako, sabi naman ni Shirine kay Nade. Biglang nagulat si Shirine nang siya ay humarap kay Nade dahil ang nakita ay isang animoy anino ni Nade. At nang dahil sa kanyang pagkagulat, siya ay biglang nahulog sa kanyang inuupuan. Ano sa palagay mo, gamit ang panlilinlang na ito, maaari tayong makapagpakita at makagawa ng isang multo, sabi ni Nade. Ano, hindi ba't iyan ay isang nagliliwanag na anino lamang, sabi naman ni Hiroki. Nagulat ako dahil sa biglang pagtingin ko dito, sabi muli ni Shirine, sa palagay mo ba ay malilinlang mo ang mga salamangkero sa ganyang pamamaraan? Tanong ni Hiroki kay Nade, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't si Shirine ay isang salamangkero, pero bakit siya ay natakot dito? Sabi naman ni Nade, sinasabi mo bang maaari nating lokohin ang isang tao kung maloloko natin sila sa loob lamang ng 2 segundo? Sabi muli ni Shirine. Hindi natin ito kailangang patunayan, seryosong sabi muli ni Shirine. Naiisip mo din ba ang naiisip ko, Tara na at humanap muli tayo ng iba pang kahinaan ni Teacher Sena, sabi muli ni Nade kay Shirine. Mali ang iniisip mo. Sa aking palagay ay may naisip siyang ideya, sabi ni Hiroki kay Nade. Ang dahilan kung bakit ako ay nagulat ay dahil ito ay isang panlilinlang. Ang takot na nasa loob ko ay biglang napukaw, sagot ni Shirine. Ha, maaari bang ipaliwanag mo ng maayos, sabi naman ni Nade kay Shirine. Sa halip na puwersahang magbigay ng ebidensya at subukang papaniwalain ang iba. Kinakailangan lamang nating ilabas ang takot na nasa loob nila, paliwanag ni Shirine. Sinasabi mo ba na dapat nating baguhin ang ating estratehiya? Sa halip na subukang patunayan ito para maniwala sila,
Ang ating gagawin ay papapaniwalain natin sila at pagkatapos ay saka naman natin ito susubukang patunayan, sabi naman ni Hiroki. Oo, tama ka, ganyan nga ang ating gagawin, at ito ay isang uri ng pangkaisipang pamamaraan, sabi ni Shirane. Napakatalino mo talaga, ikaw ang dahilan kung bakit maliligtas ang ating research group, sabi ni Ned kay Shirane habang pisil-pisil nito ang pisngi ni Shirane. Lumayo ka nga sa akin, 3 araw ka nang hindi naliligo, sabi naman ni Shirane kay Ned. Ang kanyang iniisip ay isang inverse concept, napakahusay talaga niyang mag-isip, sabi naman ni Hiroki. Ang problema ay kung magpapakita tayo sa kanila ng masamang salamangka na tulad nito, ang mga taong talagang naniniwala sa supernatural ay titigil na sa paniniwala dito. Wala bang anumang paraan na maaari nating gawin upang mas maging nakakatakot ito, pagpapatuloy na sabi ni Hiroki. Siyempre naman meron, maaari natin itong gawin ng paulit-ulit. Kung gagawin natin ito ng 24 na beses bawat segundo, makakakuha tayo ng maayos na animasyon, sagot ni Ned. Hay nako, nababaliw na talaga si Ned, sigurado ba tayong magagamit natin iyan, sabi ni Shirane. Sandali, maaari ba tayong gumamit ng makina, sabi naman ni Hiroki. Naiisip ko na din iyan, pero, mayroon kasing problema. Maaari akong gumamit ng makina sa pamamagitan ng paglalagay ng isang program para gumawa ng hologram. Ngunit, kapag hindi ito gumagalaw o kumikilos, hindi naman matatakot ang mga tao dito, sagot ni Ned. Tama, nagulat ako dito dahil ang aninong ito ay nakatingin din sa akin, sabi naman ni Shirane. Tungkol naman dyan, sa tingin ko ay kaya ko iyang lutasin, sabi naman ni Hiroki. Kaya mo, sa papaanong paraan, sabi ni Ned at Shirane. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng paghula sa kanilang mga reaksyon, sabi muli ni Hiroki. Huhulaan natin ang kanilang reaksyon, tanong ni Shirane, gagamitin natin ang complexity theory. Pagkatapos suriin ang malaking bilang ng mga pattern ng kanilang mga reaksyon, gagawin natin iyon sa isang program, isang halimbawa. Pagkatapos mahulaan na si Shirane ay lilingon sa kanan, lilikha naman tayo ng multo na nakatitig sa kanya mula sa kaliwang bahagi, at pagkatapos nito ay siguradong siya ay tatakbo ng dahil sa takot, paliwanag ni Hiroki. Wow, magagawa ba talaga natin ang ganyan? Tanong naman ni Shirane. Dahil pare-pareho lamang ang pang-araw-araw na gawain ng lahat sa eskwelahan, ito ay talagang posible. Ngunit, ito ay nangangailangan ng napakaraming impormasyon. Kailangan din natin ng maraming storage, pero, ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan nating magkaroon ng pamamaraan upang mailipat ang mga program na ating gagawin sa iba't ibang makina, sagot ni Hiroki. Naisip naman ni Ned na hindi sapat ang kanyang electrical energy para magawa ang lahat ng ito. Shirane, di ba't alam mo kung paano gamitin ang photon output? Tanong ni Ned kay Shirane. Oo, gumagamit ako ng photon output, sagot ni Shirane. Sinabi noon ni Teacher Sena, maaaring gamitin ang photon output upang maglipat ng mga impormasyon, pagpapatuloy ni Shirane. Ayos, magagawa natin ito, makakagawa tayo ng multo, masayang sabi ni Ned. Pero, sa aking palagay, hindi sapat na takutin sila gamit lamang ang multo. Mayroon ka pang ibang plano, tama ba ako Shirane? Sabi naman ni Hiroki kay Shirane. Tama ka, ito lamang ay aking naiisip, iniisip ko na gumamit tayo ng tinatawag na psychological trick, sagot ni Shirane. Ha, patingin nga, gulat na sabi ni Ned at Hiroki at tiningnan ng mga ito ang isinusulat ni Shirane. Bakit, masama ba ito, kung hindi ninyo ito gusto, maaari pa tayong maglagay at gumamit ng iba pang salita, sabi muli ni Shirane. Hindi, sa totoo lang, ito ay talagang kahanga-hanga.
hindi ko naisip na maaari mong gamitin ang isang bagay na tulad nito para sa isang research group presentation, sagot ni Nate. Kung magtagumpay tayo sa paggamit nito, isang bagay na aking ginagarantiya. Sa araw na iyon, babaliktad ang eskwelahan, sagot naman ni Hiroki. Mabuti kung ganon, sabi ni Shirane, kung ganoon, tayo nang magpasya. Ako ang gagawa ng mga makina, Hiroki, ikaw naman ang gagawa ng mga program. At ikaw naman Shirane, maghanda ka para sa paggamit mo ng photon output, paliwanag ni Nate. Magsisimula na silang maghanda para sa paggawa nila ng kanilang research group presentation at sila ay may kani-kanilang tungkulin sa paggawa nito. Ayos, maililigtas na natin ang ating research group, masayang sigaw na sabi ni Nate. Yehey, sigaw naman ni Shirane, pero alam ba ninyo na kinalkula ko ang halaga ng photon output na kakailanganin natin para sa paglilipat ng mga impormasyon, sabi ni Hiroki. Gaano ang halaga ng ating kakailanganin? Tanong ni Shirane, ito ay 3 beses ng iyong kasalukuyang photon output, kailangan mong panatilihin ang halagang iyon nang hindi bababa sa 10 minuto. Sa iyong palagay ba Shirane ay kakayanin mo ito? Sagot ni Hiroki. Sa halip na sumagot, nagulat na lamang si Shirane pati na din si Nate sa mga sinabi ni Hiroki.